Step by step sa paggawa ng textual sermon. Tara, pag-aralan natin to. Magandang araw po sa inyong lahat at ngayon po ay mag-aaral ulit tayo ng salita ng Panginoon. Kung first time nyo pa lamang po sa YouTube channel na to, ang channel na ito ay nagtuturo po patungkol sa Biblia at nang sa ganun ay dumami po yung ating kaalaman at sabay-sabay po tayong lalago. Actually po, kaya ko po sinabing sabay-sabay lalago is pati po ako ay marami ring natututunan, no? So bago ko po kasi ituro ay syempre pinag-aaralan ko din po. Ngayon po ang pag-aaralan natin ay patungkol po sa paggawa ng textual sermon. Kasi po nung nakaraang last vlog ko po, meron akong suggestion na between expository, textual at saka topical sermon. Ang suggestion ko po is mag-textual sermon na lang sa mga lay leaders, sa mga taong walang formal training sa Bible School. So meron pong nagtatanong, no, kung paano daw po yun ginagawa. So ang gagawin po natin is step by step po, no, i-guide ko kayo kung paano gagawin tong textual sermon na nasa context pa din po, no, hindi tayo ma-out of context. Pero bago yun, basahin po muna natin yung sinabi niya. Sabi po dito ni Percy Medroso, "Hello Pastor, pwede ka bang gumawa ng video about textual preaching as you recommended it sa video for those na walang formal training?" So yun nga po, no, kasi nga meron akong isang video na I recommend in my own opinion na mag-textual preaching na lang kapag walang formal training sa Bible School. Sige po, ang unang step ay pipili po tayo ng isang talata sa Biblia. At ang napili ko po ay yung sa may James chapter 1 verse 19. Sabi rito, no, "Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger." So yan po yung Bible text natin o yung talata. So yan po yung unang-unang step. Maghanap po kayo ng talata sa Biblia. Pangalawa po ang gagawin is aralin yung book background ng James. Dapat makita natin sino yung sumulat, bakit sinulat yon, sino yung sinulatan, ano ba yung sitwasyon noon. So dapat is aware tayo doon. So paano ba natin ito malalaman? Sa mga Bible, may mga Bible studying book ngayon, no? Yung mga makakapal. Bago mag-start yung libro, merong mga ganon. O di kaya po sa mga internet, meron pong mga Bible survey. So kung meron din po kayong pambili, pwede rin po kayong bumili ng mga Bible survey po, no? Both Old and New Testament. Para po sa author ng James, ang sumulat po is walang iba si James po, no, si Santiago mismo, at nasulat to around AD 45 bago po mag-Jerusalem Council noong AD 50. So dapat makuha din po kung ano yung purpose ng writing, no, bakit po sinulat ni James yung mga yon, at bakit ba nag-scattered yung mga Hudyo that time. So dapat malaman nyo rin po at malalaman nyo po yun kapag nagbasa po kayo ng mga Bible introduction, mga Bible survey po. Maganda rin po na makabasa po kayo, no, ng brief summary ng isang librong yon. Halimbawa, kapag narinig nyo yung Book of James, at least meron na kayong summary, no, patungkol saan ba yung Book of James. Pangatlo po na pwede natin gawin is kunin yung literary context para at least makita natin, no, yung kung ano ba yung nasa isip ni James habang sinusulat to. So sa literary context, kapag tinignan po natin yung James chapter 1 verses 1 to 12, tungkol saan po ba yon? Tungkol po yun sa trials. Tapos pagdating ng 13 pataas po, I think hanggang 18 or 19, 18 po, no, patungkol po yun sa temptation. So yun po yung may kita natin, no, yung literary context, yung pagkakasunod-sunod, trials, tapos temptation. Bago tayo pumunta dun sa may verse 19, yung talata natin. Sige po, tignan po natin sa may verse 17. Actually, sabi ko nga po yung verse 13 hanggang 18 is patungkol po sa tukso. Pero yung tukso ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa kaaway at natutukso ang tao dahil sa ating evil desire. Bagkus po, ang lahat ng mga mabubuti sa may verse 17 ay galing sa Diyos. At isa na po dito, binigay niya yung Word of God. Dito sa may verse 18, di ba? Sabi dito, by His true Word,
so that we might be in a sense the first fruits of all the things which He had made. Bago dumating po yung verse 19, yung ating talata. Pero talon po tayo sa may verse 20 pababa po, no. Pansinin po natin, no, sa may verse 21, binabanggit pa rin po dito yung word of God, tanggapin daw po sa mga puso. At pagdating ng verse 22 is sabi rito, no, but be doers of the word and not only hearers of it, blinding yourselves with false ideas. So basically, kapag tinignan natin po yung verse 18, 19, 20, 21, 22, ang context po dito is patungkol po sa salita ng Panginoon. So yung verse 19 na ano po natin na talata, ang context doon is yung Word of God. So balikan po natin yung ating talata, no. Again, sa may verse 19, sabi rito ni James, "Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear." Saan? Sa Word of God. Slow to speak. Saan? Sa Word of God. At slow to anger. Saan? Sa Word of God. Kasi nga po, ang context niya is Word of God. So, kapag ganun po yung nasa isip natin, hindi tayo out of context. Pero kung ang nasa isip natin ay pakikipag-usap sa isang tao, ay mali na po yun, no, out of context. Pwede po nating i-explain yon in sa ano na lang po, no, sa parang application, pwedeng ganun. Pero based sa context, ito po ay sa Word of God. Next step po is apply natin yung tinuro ko, yung biblical preaching ni Haddon Robinson. Ang unang-unang kukunin is yung big idea po, no. Sabi rito, right attitude or response toward God's Word. Kung bibilangin po natin, 5 words lamang po yun, no? Kasi nga po, ang idea doon is i-limit natin ng at least 8 words. So yun, 5 words po is okay na okay. Katapos po natin makuha tong big idea, pupunta na tayo sa may exegetical subject complement. Pag sinabing exegetical, yung panahon pa po ni Santiago, no? Yung kukunin natin. Para po sa exegetical, ito po yung makikita natin, no? Ano ang payo ni Santiago sa mga mananampalataya patungkol sa salita ng Diyos matapos nilang maranasan ang kapangyarihan nito? At syempre, ang sagot po niyan ay yung nandoon po sa may Bible text natin, no? Ang complement po is syempre yun po yung sa passage natin, quick to hear, slow to speak, slow to anger. So nakuha na po natin yung exegetical, no, subject complement. Ngayon naman, ang gagawin natin is homiletical naman po, no, kung papaano natin i-apply yung Word of God noon sa panahon natin ngayon. Para po sa subject is, ano ba ang tamang response or let's say sabihin natin attitude matapos natin maranasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Para sa complement, sabi rito, yung quick to hear, pwedeng sabihin nating makinig ng salita ng Panginoon or magkaroon tayo ng puso na receptive sa salita ng Panginoon, or pwede nating sabihin din na may pusong laging tumatanggap kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Something ganun po, no. Yung pangalawa is slow to speak. Patungkol po to sa ano, no, sa kapag wag ka agad magiging tagapagturo sa may James chapter 3, no. Kasi nga po yung tagapagturo ay mas mahigpit yung kanilang parang parusa sa tagapagturo. Parang ang point lang dito is wag agad-agad turo, especially kapag bago ka pa lang sa salita ng Panginoon, no? At pinapakita rin dito na yung mga magtuturo dapat merong tamang kaalaman sa pagtuturo ng Word of God. Kasi nga po hindi rin to basta-basta. Pangatlo po is huwag tayong agad-agad magagalit kapag tayo ay tinatamaan ng salita ng Panginoon. So alam naman po natin ang Word of God is very powerful, no? Minsan nasasaktan tayo dahil kinokorek yung mga kasalanan natin. So dapat po kapag natamaan tayo sa ating kasalanan is huwag tayong magagalit. So sa preaching po, ganito po mangyayari, no? May tema kayo, halimbawa tamang tugon sa salita ng Diyos, text Santiago chapter 1 verse 19. Then sa question, ano ba ang maayos na tugon sa salita ng Diyos matapos natin maranasan ang kapangyarihan nito sa ating buhay? At meron tayong tatlong nakita po, no? At makikita po natin yan. Unang-una is
desire na makinig ng salita ng Diyos. Huwag agad hangarin na magturo ng salita ng Diyos. And pangatlo, huwag agad magagalit sa salita ng Diyos kapag tinatama tayo sa ating mga kasalanan. So yun lamang po at sana po ay natuto kayo dito sa aking presentation at marami pong salamat. God bless.